Good day to everyone. Welcome ulit sa ating program, The Message of Hope. Ito po ang iyong lingkod, si Brother Solo of Antipolo City, Philippines. We are now trying to reach you, lalo na sa mga kababayan o mga kaibigan na kayo po ay nangailangan or you are seeking the truth. Kung kayo po ay naghahanap ng katotohanan, nawa kami po ay makatulong sa inyo both in biblical perspective o kaya sa aming mga karanasan na aming isi-share dito sa Message of Hope program. At ngayon po ang ating pag-uusapan ay shift your focus from curses to true blessing. Ibaling ang ating pananaw, ang ating sentro ng ating focus mula sa sumpa papunta doon sa tunay na pagpapala. Mayroon po akong isi-share sa inyo nung ako po ay nag-umpisa magtrabaho. That was 1996. Kung hindi ako nagkakamali, ako po ay hirap na hirap po makahanap ng trabaho at finally ako po ay nakapagtrabaho doon sa isang bangko na kung saan ay ako po ay sa ordinary at contractual na pagtatrabaho. Ang tawag sa amin po ay money sorting. Kami po ay naghihiwalay ng pera, ay especially yung mga pera na galing sa palengke. Hinihiwalay namin yung mga medyo bago pa at yung luma na, kasi yung medyo mga bago pa ipapasok sa ATM. Tapos yung mga luma na, lalo na hindi na mapakinabangan, ibabalik na po sa Central Bank. Ako po ay contractual. Tapos medyo mayroon po akong doon na kasamahan sa trabaho, bigla akong sinabihan na ako daw po ay hindi na ako unlad, hanggang doon na lang daw ako na maging contractual. Parang yung mind or yung kaisipan na yon ay natanim po sa aking puso na parang sumpa, inisip ko na sumpa sa buhay ko. So, yun po, at matagal po akong nakapaghanap ng trabaho na maganda-ganda. Iniisip ko po yun na parang di na yata talaga ako unlad. Parang totoo yata yung sinabi sa akin, no? So, yun po ang aking buhay na nahirapan ako at hirap makaupa ng bahay, no? So, mga ganon, hirap makabili ng gata sa bata, no? Pero ako po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, no, na ang ating focus wag po doon sa kahirapan, no. Ngayon tutuklasin natin kung kalooban ba ng Diyos. May mga bersikulo dito na aking isi-share sa inyo, baka ikaw rin ay naniwala sa ganung kaisipan na mayroon kang sumpa mula sa pagkabata mo hanggang ngayon na hindi ka makaahon-ahon na you keep on asking yourselves na baka ano kaya ang kulang sa akin, baka hindi na talaga ako unlad, no? Kaya ang focus natin ngayon, shift your focus from curses to true blessing. Kasi mayroon namang true blessing, may totoong pagpapala na nanggaling sa Panginoon. Mayroon ding pagpapala na hindi biblical, no? Ngayon tutuklasin natin 'yan. Deuteronomy 30 verse 19. Ito po ay napakaganda. Sabi ni God dito, "This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now, choose life so that you and your children may live." Makikita natin dito yung verse na ito na nagbigay pala sa atin ng pagpipilian, no? Sabi ni God, "The heavens and the earth are witnesses. I have set before you life and death, no? And blessings and curses." So, sinasabi ni God rito, pumili ka. Pipili ka ba sa buhay or kamatayan? Pipiliin mo ba yung blessings or curses, no? So, sabi na dito, now choose life, no? So, pagtanto ko dito na ang pag-unlad o blessing, ang totoong pagpapala, no, ay desisyon pala ito, no? Kailangan natin pipiliin, no? Mag-umpisa po ito sa mindset ng tao, no?
Na dito sa Pilipinas, maraming marami akong nakahalubilo na parang sinasabi nila sa kahirapan nila, na-witness ko kasi sa mga informal settlers, ako po ay nag-Bible study, parang sinasabi nila na ito na yung kalooban ng Diyos sa kanila, na wala na silang pag-asa. No? Pero kung tutuklasin pala natin dito sa Biblia, nasa inyo, nasa akin, na kung ano yung pipiliin natin na buhay. No? At tandaan po ninyo yung Deuteronomy 30 verse 19, no? Kasi ang God si Lord, no, nag-encourage siya sa atin na kailangan piliin mo kung ano yung gusto mo. You choose life so that you may live and your children. So, unang-una, believe in His promise, no? Kailangan nating maniwala na may promise si God sa atin. Asan po mabasa? Sa Ephesians 1:3. At ito, napakaganda rin, no? Give praise to the God and Father of our Lord Jesus Christ. He has blessed us with every spiritual blessing. Those blessings come from the heavenly places. No? So, maniwala po tayo, promise of spiritual blessing. No? Na ito po ay kalooban ng Diyos. Na saan daw nagaling? Sa heavenly places, no? Yung mga pagpapala pala na totoo nanggagaling sa spiritual blessing, no? Kaya kapatid, ako po ay nakikiusap sa iyo, no? Kung gusto mong makaahon sa buhay, no? Unang-una, kailangan maniwala ka at magdesisyon ka sa buhay mo na pipiliin mo yung pag-unlad. Baka sabihin mo sa akin, Brother Solo, baka naman wala naman kasi akong trabaho, wala naman kasi akong business, wala akong pagkakitaan para umunlad. Unang-una, wag mong isipin yon. Kasi pag once na maniwala ka sa ating Panginoon Diyos, siya na po ang gagawa ng paraan na ikaw po ay magkakaroon ng paraan upang ibigay sa iyo ang pagpapala. Marami kasing channel si Lord, no? Pwedeng sa trabaho, pwedeng mayroon kang mga kaibigan magbigay ng kapital sa iyo, o kaya pwedeng mayroon kang mana na matagal-tagal na hindi na-release, no? Pwedeng ma-release yan, no? Katulad ko, hindi man sa pagmamayabang, hindi po ako mayaman, pero ito naman, isishare ko naman po yung aking experience. Ako po ay nagkaroon ng lote na 250 square meter, no? At yun po ay aking tinayuan ng bahay. Sabi ng ninong ko ay ibinta daw sa akin yon at hulugan ko lang sa kanya, walang interest, no? So sa madaling sabi, nakautang po ako ng sa Pag-ibig na 500,000 at yun po ay tinayo ko ng maliit lang na bahay, no? Parang budiga lang kalaki, no? Tapos sabi ng ninong ko, mayroon pang katabi dyan na lote, hulugan mo ulit, no? So naging dalawa na yung lote ko. Ang point ko lang dito, ako po ay puno baon sa utang, no? So, yun na nga, nanalangin ako lagi, madaling araw pa, at nag-focus ako kay Lord na someday, somehow, ipapaunlad ako niya. Alam po ninyo, yung yung dalawang lote ko pa may bumili sa akin kasi mayroon siyang lote sa likod, hindi siya makadaan sa subdivision. Kaya binili yung lote ko, naibenta ko yun po ng 2.5 million, no? So, mga something gano'n na ako po ay nang-empleyado lang sa bangko na staff lang po ako doon. Wala pang 20 milyong sahod ko. Kaya, ayun, nabigyan po ako ni Lord ng 2.5 million. Nakapagpatayo ako ng 2 palapag na bahay, nakabili po ako ng pick-up, no? So, yun po. Kaya, dito po, maisishare ko sa inyo na huwag mong problemahin na pinifigure out mo na wala kang trabaho, wala kang business. Basta yung mindset mo, nakalooban ni Lord na ipaunlad ka, siya na ang magbigay na yun ng paraan kung paano ipaunlad ang iyong hanap buhay. No? So, yan. Yung number 1? Believe in His promise. Number 2, faith is reflected in action. No? Sabi ko kanina, believe or faith, no? Pero kailangan yung pananampalataya mo may action din, no? Kasi sabi ni James, no? Faith without action is dead, no? Hindi pwedeng walang action. Sabi rito, wealth without sacrifice is futile, no? So, ibig sabihin, yung kayamanan na hindi mo pinaghirapan, ano yung futile? Yung baliwala ba? Dead, no? So, ayan, kasamihan kasi sa mga tao ngayon, no? Sa kapwa natin, gusto lang yumaman na hindi maghirap, no? Hindi po yung kalooban ni Lord. Sabi rito, Deuteronomy 28:12, the Lord will open the heavens,
the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. No? To bless the work of your hands. Sabi ko kanina, wealth without sacrifice is, foul yan. Walang, walang halaga yan. Kaya sabi rito, si Lord raw magbigay ng ulan, pagpapala galing sa kanyang storehouse to bless the work of your hands. In-emphasize po rito yung work of your hands. No? So, kailangan talaga pala natin magtrabaho. Sabi nga sa mga kasabihan, no? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Biblical din pala yun. Akala ko dati, sabi-sabi lang yun. No? So, the Lord will bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but you will borrow from none. Ano sabi? This is addressing to Israelites people na ipagpalain ko kayo, magpahiram kayo, pero hindi kayo mangungutang. So, if we are going to apply this to our personal lives, mangyari po ito, na tayo po ay magpapautang, pero hindi tayo mangungutang dahil sa sobra-sobrang pagpapala ng ating Panginoon. So, number 1, ano yon? Believe in His promise. Number 2, faith is reflected in action. Makikita daw ang pananampalataya sa ating action. Number 3, balance prosperity. Ano yung ibig sabihin na balance prosperity? Mayroon naman kasi mga pastor ngayon, no? Wala nang ibang message kundi yung tinatawag na prosperity gospel, no? Yung prosperity gospel kasi ginagamit mo ang Biblia, ginagamit mo ang Diyos para yung tao magbigay sa iyo. Kaya doon sa Europe, doon sa sa Western maraming mga pastor doon na may jet, may mga Mercedes-Benz, no? Marangya ang kanilang pamumuhay, pero hindi ko na sinasabi na mali yon. Pero yung ba kaya ay talagang God's will ba yon? O yung meron kasing maling prosperity gospel, nagbigay ka ng mensahe with intention na para yumaman ka, no? So ayaw kong mangyari yan. Kasi sabi rito, no, ito yung magandang balance sa prosperity. 3 John, God's will is balanced riches. 3 John 2, sabi rito, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ano ang ibig sabihin nito? Ano sinasabi kong balance? No? Sabi rito, ang ating pag-prosper, una pala yung soul natin, even as thy soul prosper. No, kailangan pala yung soul natin, yung spiritual life natin, mag-prosper yan, parallel din, mag-prosper din ang ating health at saka ang ating mga material na mga ari-arian natin. No? Kaya yun pala ang gusto ni Lord. Mauna pala talaga yung ating relasyon sa Panginoon na yumaman muna. Tapos susunod na yung mga material o kaya yung health natin. No? Kaya dito, masasabi ko, based on my experience, na umunlad muna ang aking spiritual na buhay, pakipagrelasyon sa Panginoon, at nakita ko rin na sumusunod yung pag-prosper sa akin sa material na bagay. So, yun lang po yung ating ngayon. At ulitin ko lang po para summary, shift your focus from curses to blessing. No? Huwag kang maniwala na ikaw sinumpa. Of course, mayroon tayong sumpa noon, pero dahil sa blood ni Jesus, no, na blot out na yan, wala na yung sumpa na yan, focus mo na lang yan sa promise. Believe in His promise, then kailangan mo magkaroon ng action sa inyong pananampalataya, and faith is reflected in action, and balance prosperity. No? Ulitin ko ulit yung ating main text, no? Main text, sabi rito, This day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now, choose life so that you and your children may live. So piliin mo yung buhay na ganap at kasiyasya. So yan lang po. I hope na sana naka-enlighten ito sa ating mga puso. At ngayon po ako po ay manalangin, sundan mo lang pula ito para ikaw po ay magkaroon ng panibagong relasyon sa Panginoon kung sakaling wala ka pa. Lord Jesus, narito po ako sa iyong harapan. Forgive me for all my sins. I invite you to come into my life. From now on, I surrender my life to you. In Jesus' name, amen. So God bless. Kung ikaw ay na-bless man, please like
and share our program. Thank you and God bless.